Ang kaluluwa sa lumang kama. Jericho ang pangalan ko. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko noong nakabili kami ng asawa ko ng second hand na kama doon sa lumang tindahan ng mga surplus. Nakakatakot ang mga pangyayari. Nakakatroma. Nadamay pa ang pamilya ko. Dati kasi, yung kama namin, luma na yung frame. Pero yung kutsyon, okay pa naman. Uratex yun ng 6 inches na binili namin nung bagong kasal pa lang kami ng asawa ko 5 years ago. Dahil nga, medyo luma na ang bed frame namin, naisip-isip namin mag-asawa na tumingin-tingin ng panibagong bed frame sa isang mall. Pero nakakalula yung mga presyo. Nagsisimula ang mga presyo ng mga 17,000. Tapos pataas na yun. Oo, maganda. Pero nasa isip-isip namin mag-asawa noon, hindi pa namin kayang gumastos ng ganong kalaki para sa bed frame lang. Marami na kaming mabibiling appliances sa 17,000 na yun. Kaya tumanap kami ng mas mura at pasok sa aming budget na mag-asawa. At ayun na nga, may nakita kaming kasukat ng kotse namin. Maganda din. Kahoy yun, pero hindi gawa sa Nara o Kamagong. Dahil mahal nga iyon kapag gawa doon. Itong nakita namin ay napakamura lang, 7,000 lang. Pasok na pasok sa budget namin mag-asawa. Nung iuwi na ang kama sa bahay namin, wala naman nangyaring nakakatakot o kababalaghan. Pero nagbago ang aura sa buong bahay namin. Kaming mag-asawa kasi, hindi naman kasi kami naniniwala sa mga ganyang bagay. Siguro, hindi pa naman kami nakakasubok ng mga paranormal at sa talambuhay namin dalawa. Hanggang sa mangyari na ang isang bagay na hindi namin makakalimutan na nakakatakot. Nung una, nakakarinig lang kami ng mga nagtatakbuhan sa kwarto namin. Tapos minsan, may mga nagtatawanan. Naririnig kami sa taas namin. Pero naisip namin na baka galing sa kapitbahay ang tunog. Pero kapag may mga nagtatakbuhan sa loob ng kwarto namin, alam namin, siguradong sigurado kami na nasa mismong bahay namin yun. Dumating pa sa puntong napaparinig na kami ng asawa ko dahil may naririnig kaming nagpupukpok na parang may nakakapasok sa loob ng bahay namin. Weekend naman noon nang makita ko ang asawa ko sa kama namin na nagsusuklay ng buhok. Akala ko talaga siya yun kasi tinawag ko pa siya tapos tumango pa siya sa akin. Pero pagbaba ko sa sala, nakita ko naman siya na lumabas sa CR. Nilakasan ko ang loob ko at bumalik ako sa taas namin upang tignan ulit ang babaeng nakita ko nagsusuklay na akala ko ay asawa ko. Pagkabalik ko sa kwarto, wala namang tao at napagtanto namin ang mag-asawa na ibenta na lang ang kama dahil alam naming dalawa na simulat sa pool nung binili namin na mag-asawa ang kama na yun, nagulo na ang aming buhay. At simula noon, binenta na lang namin ang kama. Natahimik na ang bahay namin at pinabasbasan namin sa pare.
Ayun lamang ang aking kwento at sana inyong nagustuhan. Maraming salamat.